Isang pinagpalang araw sa ating lahat. So, ngayong araw is April 13, 2024. So, ngayon is dadako tayo sa ating series or ipapatuloy lang pala natin yung ating series na tinalakay noong nakarang linggo. Or sinimulan natin noong nakarang linggo at sinisimulan pa rin natin hanggang ngayon. So, ayun, ang series na tinatalakay natin ngayon is Walking in Obedience. So, bago lahat, muli muna natin balikan yung ating naging series noong nakarang linggo. Yun yung Hope in God Promises. Yun yung umaasa tayo doon sa promises ng ating Panginoon na talaga niyang tutuparin yun. Ano nga ba yung isa sa promise niya? Yung muli siyang babalik para tayo ay tipunin, mga Kristiyano or yung mga tao na nananampalataya sa Kanya. Na babalik siya, pagbalik niya na tayo titipunin is makakasama niya tayo or isasama niya na tayo doon sa buhay na walang hanggan or sa eternal life, doon sa buhay na talagang hindi nasasaktan or kahirapan, hindi na tayo nagugutom sa buhay doon sa Garden of Eden. So, ang series na tinasialakay natin ngayon is Walking in Obedience. So, kailangan nating matutong sumunod sa ating Panginoon. We must obey Him na kailangan lahat ng utos niya or lahat ng salita niya ay sinusunod natin. Hindi tayo pwedeng tumanggi. Kailangan lahat susundin natin. So, ang Bible verse na tatalakayin natin ngayong araw ay Mark chapter 1 verse 16 to 20. So, ang sabi dito, and Jesus said to them, follow me and I will make you become fishers of men. So, sa Tagalog, Marcos 1:17. Sinabi ni Jesus sa kanila, sumunod kayo sa akin, kayo gagawin kong mangingisda ng mga tao. So, sinasabi lang naman dito, meaning na mangingisda ng mga tao is a fisher of men. So, yung kumbaga tayo magiging disciple, magiging sugo tayo, mangingisda tayo, parang dadakit tayo ng mga tao na magiging anak niya, na matututo ng Word of God. So, para lumako ang ating talakayan, lumako tayo sa ating teaching. Ang una sa ating teaching, Jesus calls people to join His movement. So, yun tayo naging fisher of men. Tinawag tayo ng Panginoon para maging sumunod sa kanyang yapak or gawin yung mga utos niya. Kumbaga maging spiritual people tayo, yung sumusunod tayo sa tama. Sa pangalawa, Jesus give us a new identity. Binigyan tayo ni Panginoong Jesucristo ng bagong tayo. Kung dati ay makamundo tayo, ngayon is natupad na natin or ginagawa natin yung mga utos niya. Number 3, Jesus invite us to invest in eternity. Yun, parang kumbaga nag-iipon tayo. I-invite tayo ng Panginoon para mag-ipon or mag-ano tayo ng mga spiritual life natin para dun sa eternity, yung eternal life. So, sa ating application, we should be both fishermen and fisher of men. Yun, pwede tayong maging fishermen at maging fisher of men. Kailangan ganun tayo. Number 2, obedience is the key to realize our new identity. Yung obedience or yung pagsunod daw is yung susi para ma-realize natin yung bagong tayo. And sa last, sow now and reap for eternity. So sa ating discussion, how can we practically invest for eternity? So sa ating kasagutan, please comment sa ating comment section para mag-share tayo ng Word of God and yung kasagutan natin. And ayun lang po para sa araw na to, may natutunan tayo. God bless to all.